matitirali sa inyo, pag dumating ang oras na tinawag tayo ng Diyos, kayo nalalabing yung buhay, lakas, bigay nyo na sa Diyos, magligtas kayo, kahit isang kaluluwa, yan ang magsisilbing budget nyo sa itaas. Ticket nyo, trip to heaven. Kailangan may ticket kayo, trip to heaven. Paano kung wala kayong ticket na trip to heaven? Wala man lang kayo na akin, isa. Puro sarili. Puro kasiyahan, panlupa. Puro kasiyahan na lang, puro hingi ng hingi. Pero ayaw maawa sa iba. Kaya kayo, kung may resources kayo, gamitin nyo, sayang yan. Amen? Pero ang tao lahat gamitin, gamitin mo yun. Tatago mo, para sa anak ko to, brother Ting. Pag-aaralin ko pa siya, para pag edad ko, siya magpapakain sa akin. Tanda mo, pag sa Diyos ka tumulong, ang Diyos ang magpapakain sa iyo. Hindi yung anak mo. Totoo po yun. Huwag kayong manalig sa yung anak niyo mag-isang bahay pa yan ako pagdating oras. Subukan mo, pagdating ng ano niya, ng 20, 23, mag-aasawa na kagad niya. Bago pala nagkakatrabaho niya, asawa kagad. Saan ka, paano ka matutulungan niya? Hirap na hirap ang buhay mo. Amen? Ang anak, hindi mo maasahan. Pero tinitya ko sa inyo, pag kayo nag-akay ng kaluluwa, pag kayo nakakuha ng trip to heaven, tandaan nyo, ang anak nyo, ang Diyos, ang siya magtuturo para pakainin kayo. O kaya huwag kayo matatakot. Alam niyo, nalalabi natin buhay, magtrabaho po tayo. Ako tinitingnan ko, maiksi na buhay natin, ha? O pag-aaralan ko. Lahat tayo, biglang magugulat ka lang, biglang magkakasakit ka. Magugulat ka na lang, nasigasaan ka. O kaya, nagkaroon ka ng problema bigat. O ano ang mangyayari sa atin? O kaya kailangan hanggang maaga, hanggang kaya ko magano. Gusto ko sabihin sa inyo, kasi naliling lang tayo ni Satanas. Yung ba niloloko tayo? Gusto niya, magtrabaho tayo na magtrabaho. Kalimutan natin Diyos, konti sa Diyos, malaki sa trabaho. Kaya bandang uli, ang nangyayari, puro trabaho ng trabaho, konti lang sa Diyos. Tingin sa Amerika, ano nangyayari sa tao? Puro trabaho ng trabaho. Ano nangyayari? Puro problema, puro utang, hindi makatulong sa magulang. Ngayon, mga magulang ngayon, mga may sakit, ang mga anak, hindi man lang sila matulungan. Paano? Naging saking din siya sa pera nung nasa Amerika siya. Amen? Hello? Kaya kayo, huwag kayo masyadong after sa pera. After kayo sa Diyos na tumulong. Lahat tayo paggamit. Mag-akay man lang kahit buwan-buwan, isa-isa. Dahil naman may isang kaluluwa. Kung Lord, plano ko isang buwan, isa. Gusto ko magkaroon ng ticket sa heaven. Para sa ganun, pagpasok ko, dire-diretso ko. Paano kung wala akong bunga? Wala man lang akong madala. Ano sasabihin sa atin ni Lord? Ikaw puno ng igos. Kaya tagal-tagal mo na. Wala ka pang bunga. Kaya sinusumpa kita. Kailan pa man, hindi ka na muli makapamunga at hindi ka papasok sa kaharian ng kalangitan ng Diyos na buhay. Amen? Kaya nga dito, sabi sa Isaiah 38, 1-6, tingnan rito, pakibasa, Isaiah 38, 1-6. Gumawa ng himala ang Panginoon Diyos. Paraan ng Diyos to, na pababahabain ang buhay ng mga tao. Papatay na to. Pero siya, nakiusap, umiyak. Kaya kayo mag-aral kayo umiyak. Amen? O sige, basa, Brad. Ito po ang sinasabi. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias.
Kaya siya'y dinalaw ni Isayas na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y parang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas, nagsalita uli si Yahweh kay Isayas. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Ang salita ng Diyos. Palakpakan pa natin sa salita ng Diyos sa buhay. Oh. Umiyak lang siya. Bandang huli, nakuha yung buhay niya. Binigyan ng buhay. 15 taon. Alam niyo, mahabagin ng Diyos. Hindi niyo yung mga makasalanan. Ang dami ng pinatay. Ang dami na nag-abort. Pinakamabigat ng kasalanan. Humingi ka na ng tawad. Yung maging totoo ka lang. Patatawarin ka talaga ng Diyos. Kaya ang Diyos, ano siya? Mapagpatawad. Huwag kayong mahihiya kung mabigat ang kasalanan nyo. Lapit kayo sa Diyos at babaguhin ng Diyos ang buhay nyo. Huwag kayong mahihiya. Ang bigat-bigat ng kasalanan ko, di ako patatawarin ni Lord. Baka hindi ko kayang gawin. Basta humingi kayo ng habag sa tulong ng Holy Spirit, madadama nyo, nasa harapan kayo ng Diyos, lumuluha, humingi ng tawad sa Kanya. Amen? Hindi kayo makakahingi ng tawad without the help of the Holy Spirit. Kaya ho tayo narito. Kaya natutuhan natin ang tinatawag na Rest Day God-Sealing Mission. Ito tinatawag natin na araw ng Panginoon. Yung araw ng Panginoon, ginagawa natin para sa ganun, ialay sa Diyos. Kaya ang Diyos, tuwan-tuwa siya. Pag nakita niya tayo, nasabi nga niya, 6 na araw kong nilikha ang daigdig. Kung alam niyo lamang, isang araw, pinagpala ko. Diniin niya yung pinagpala. Kaya alam ko, pag ang tao, binigay ang araw ng linggo. Pinagpala. Sabi niya, pagpapalain niya. Kaya tayong lahat, pagpapalain ng Diyos. Hindi po tayo mahihirapan. Kaya po tayo, siya may sabi niyo, no? Kaya itong linggo natutuhan natin. Yang Holy Spirit bumaba. Yung dilang apoy niyan, nadama ng bawat isa. Madadama niyo yung parang apoy. Parang tubig. Kung wala kayong madama, madadama niyo ang pagbabago niyo. Na dati kayong masama, dati kayong palamura, dating masama ugali niyo. Pero mapupunan niyo, nagpapago na kayo. Sapat ang Diyos, pinago kayo ng Espiritu Santo in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lalo na kung kayo mag-aakay. Uhaw na uhaw ang Diyos sa iisang kaluluwa. Kung lahat tayo magtatrabaho po, dapat 10 doble na tayo. Pero ang ginagawa ng iba, nagbibingi-bingihan. Dadaan dito, lalakpas dito. Salita lang ni Brother Ting yan. Subukan nyo. Pangako nyo sa Kanya. Kagaya ng pangako ko. Sabi ko, Lord, papakilala kita sa lahat ng tao. Magpapanik ako ng Mama Mary. Ginawa ko yun. Manik ako sa bawat tahanan. Trabaho ko 3 araw na lang sa isang linggo. Yung remaining hours ko, pumapanik ako, nagkukwento ako sa mga may bahay. Di marami ko napalapit sa Diyos. Marami na bago.
ba ako? Nag-failure ba ako? Di ba lalo ako nagtagumpay? Na lahat ng kalaban ko natalo? Sa loob ng simbahan, nakabangga ako mabibigat. Napadala ko sa bishop. Sa gitna, 2 bishop yung lumiti sa akin. Pero nakita pa nila. Nang matapos ang meeting, sabi niya, Brother Ting, you are the anointed person. Kinamayan pa ako ni Bishop Iñiguez. Tataka nga ako, ba't kinamayan pa ako nito? Galit sa akin to. Siguro salita yun ng Holy Spirit. Sabihin mo kay Brother Ting, anointed siya. Narinig ko yung nagulat niya. Sinabi sa akin to. Kaya nakita ko, ang Diyos, ano siya, gusto niya lahat tayo magtrabaho. Kaya nga ako gusto ko sa 1 linggo. Sana makakuha niya yung sinasabi ko. Mamatay man tayo, meron kayong akay talaga. Hindi gaya nag-akay. 1 taon, 2 taon na wala na. Pagdating may akay ako. 2 pa nga, 3 pa nga. Sana ron, wala na. Kinain na ni Satanas. Di ba marami ganon? Mag-aakay ka uli. Ang ganda na lang ba ang pag-aakay? Sabi si Satanas hindi rin titigil. Hindi rin siya titigil sa pagwasak sa bawat isa. Tayo naman, hindi tayo titigil sa pag-aakay, sa pagsasabi ng totoo na si Jesus ang dakilang manggagamot. Kaya nga sana ang dami natin to. Ito po, nakikiusap po ako sa inyo lahat. Ako naluluwa na ako. Luluha to ng Holy Spirit. Binigyan niya ako ng sakit. Mabibigat na sakit. Anytime, pwede kong mawala. Lalong ano. Pero hindi ako mawala hanggang hindi gusto ng Diyos. Maniwala ka. Kaya, tayo lahat, para makahingi kayo ng buhay, mag-aakay kayo. Baka dumating ang oras na nangalip ang buhay nyo. Hindi na kayo makahingi. Si brother, ako, salita ako ng salita sa palengke. Di ba, ini-ignore ako, nagtitinda ron. Sabi niya, iingay nyo. May salita ng salita. Yung mga titinda ron, bigyan mo kami. Pupunta kami na. Ano kakain namin sa araw-araw? Bandang uli. Hindi pa binabalak na tanggalin yun. Wala pang plano. Bandang uli na dumating ang oras. Ano naganap sa kanila? Diba? Binastos mo, Espiritu Santo. Salita ng salita si Brother Ting, binaliwala mo! Kaya parurusahan ko kayong mga nagtitinta. Tatanggalin ko kayo at maghihirap kayo in the name of Jesus Christ of Nazareth.